Nagsisimula ang kwento sa isang batang magkasintahan na naghahanap ng lugar para magcamping. Sa isang punto, nadaanan nila ang isang makitid na kalsada na halos natatakpan na ng mga palumpong, ngunit may kung anong nagtulak sa kanila na bumalik at subukan itong daanan. Ang maliit na desisyong iyon ang nagdala sa kanila sa isang napakaganda, tahimik na lugar na tila perpekto para sa isang mapayapang bakasyon. Nagsimula silang mag-relax at ini-enjoy ang kalmadong paligid, ngunit hindi nagtagal ang kapayapaan. Sa di kalayuan, may isang grupo ng mga kahina-hinalang lalaki na papalapit habang may dalang mga armas. Lumakad ang binata papunta sa kanila, marahil iniisip na isa lamang itong hindi pagkakaunawaan. Ngunit sa halip, mabilis na nawalan ng kontrol ang sitwasyon. Walang pag-aatubiling inatake ng mga lalaki ang dalawa, kinidnap ang babae, at pinatulog sa isang suntok ang binata. At mula sa iisang marahas na sandaling iyon, nagbago ang lahat. Pagkatapos ay lumipat ang kwento sa isang teenager na babae na nagngangalang Alex na kasalukuyang lumalahok sa isang women's soccer tournament. Sa gilid ng field, makikilala natin si Danny Beckett, isang dating sundalo ng Special Forces na siya ring ama ni Alex. Hindi maganda ang kanilang relasyon. Habang lumalaki si Alex, palagi niyang naramdaman na pinabayaan siya dahil mas pinili ni Danny ang kanyang karera sa militar kaysa maging present sa kanyang pamilya. Sa panahon ng laro, nakipagkita si Danny sa kanyang asawa na si Janine. Hindi tulad ni Alex na patuloy pa ring may galit sa kanyang ama, pinapanatili ni Janine ang isang matatag ngunit medyo malayong koneksyon kay Danny. Naiintindihan niya na ang tanging paraan para maayos ang relasyon ng mag-ama ay ang bigyan sila ng oras na magkasama. Kaya hiniling niya kay Danny na isama si Alex sa isang study tour upang bisitahin ang ilang mga kolehiyo at tulungan siyang magdesisyon tungkol sa kanyang hinaharap. Sa pag-uusap na iyon, may ibinunyag si Danny na hindi inaasahan. Nagretiro na siya sa Special Forces. Nagulat si Janine. Sa loob ng maraming taon, napakahalaga ng kanyang karera sa kanya. Ngunit ngayon, pinili niyang talikuran iyon habang bata pa siya. Ipinaliwanag ni Danny na simple lang ang dahilan. Ayaw na niyang patuloy na makaligtaan ang mga mahahalagang sandali sa buhay ng kanyang anak. Alam niyang marami na siyang nasayang na oras, at ngayon ang tanging layunin niya ay ayusin ang nasirang relasyon nila. Kinabukasan, sinundo ni Danny si Alex upang simulan ang kanilang biyahe sa pagbisita sa mga kolehiyo. Sa ekspresyon pa lang ni Alex, malinaw na hindi siya ganap na komportable sa ideya. Mukha siyang awkward at hindi sigurado kung paano makikitungo sa isang ama na minsang pisikal na naroon, ngunit emosyonal na malayo sa halos buong buhay niya. Danny, take care of her. I will. Habang nasa biyahe, ginagawa ni Danny ang kanyang makakaya upang pasiglahin ang kanilang usapan. Sinubukan niyang makipag-usap ng simple, nagtatanong ng mga ordinaryong bagay upang mawala ang katahimikan, ngunit maiikli lamang ang sagot ni Alex. Kadalasan, nakatingin lang siya sa labas ng bintana, abala sa sarili niyang mga iniisip. Huminto sila sa isang gasolinahan habang nasa biyahe. Muling sinubukan ni Danny na makipag-ugnayan sa kanya, at sa pagkakataong ito ay binanggit niya ang social media. Nang hindi gaanong iniisip, sinabi niya na noong nakadeploy siya sa ibang bansa, paminsan-minsan siyang nanonood ng YouTube upang magpalipas ng oras. Sa halip na makatulong, lalo lamang nitong pinalala ang sitwasyon. Nasaktan si Alex. Kung may internet naman pala siya sa lahat ng panahong iyon, bakit hindi man lang siya nag-abala na makipag-ugnayan sa kanya? Sinubukan ni Danny na ipaliwanag ang sarili niya, ngunit wala nang interes si Alex na makinig sa mga dahilan. Lalong tumaas ang tensyon nang maghinala si Alex na may dala pa ring armas si Danny. Hiniling niya na itabi na ito, at pumayag naman si Danny, piniling unahin ang kapayapaan kaysa sa kanyang pride. Hindi nagtagal, dumating sila sa unang kolehiyo. Mukhang wala sa lugar si Danny at hindi sigurado kung paano kikilos. Pinaalalahanan pa siya ni Alex na huwag siyang ipahiya at ipakita sa paaralan na seryoso siya sa pagpunta roon. Nang tanungin ng admission staff tungkol sa kanyang interes at kung anong kursong balak niyang kunin, natahimik si Danny. Alam niyang naglalaro ng soccer ang anak niya at magaling ito sa ilang mga asignatura, ngunit hanggang doon lamang ang alam niya. Sa sandaling iyon, tumama sa kanya ang katotohanan, hindi niya talaga alam kung ano ang tunay na kinahihiligan ng kanyang anak. Kinagabihan, habang nagpapahinga sila sa isang hotel, tuluyang lumabas ang katotohanan.
Hindi talaga mahal ni Alex ang soccer tulad ng iniisip ng lahat. Ang tunay na hilig niya ay ang sining. Kinabukasan, bumisita sila sa isa pang campus, ngunit tila wala pa ring gana si Alex. Bigla na lamang niyang hiniling kay Danny na dalhin siya sa isang art school na nakakuha ng kanyang atensyon. Nilinaw pa niya na ayaw niyang malaman ng kanyang ina ang tungkol sa paglihis nilang ito. Nagpatuloy sila sa pagmamaneho, at mas lumayo pa kaysa sa kanilang plano. Habang papalapit ang gabi, napagtanto nilang kailangan na nilang maghanap ng matutuluyan. Sa kasamaang palad, puno na ang lahat ng kalapit na hotel. Sinubukan ni Danny na panatilihing kalmado ang sitwasyon at iminungkahi na kung hindi sila makahanap ng kwarto, maaari na lang silang magkamping dahil mayroon naman silang mga kagamitan. Huminto muli sila upang magpagas at bumili ng ilang supply. Habang kinakausap ni Danny ang tindera tungkol sa mga available na hotel, nagtungo naman si Alex sa banyo. Doon, nakasalubong niya ang isang kakaibang lalaki na umasta ng hindi naaangkop at nagbigay sa kanya ng matinding discomfort. Mabilis siyang pumasok sa loob at agad ding lumabas, sabik na makabalik sa kanyang ama. Samantala, sinabi ng tindera kay Danny ang bagay na narinig na rin niya noon. Sa isang weekend na tulad nito, halos imposibleng makahanap ng bakanteng kwarto. Iminungkahi niya na magcamping na lang sila at mabilis na gumuhit ng simpleng mapa na nagtuturo sa kanila patungo sa isang malapit na camping site. Sinunod ni Danny ang mga direksyon ng walang pagdududa. Nakatuon siya sa kalsada, tinitiyak na hindi sila maliligaw. Maya-maya, pumasok ang kanilang sasakyan sa isang makitid na daan na mukhang bihirang gamitin. Sa dulo ng kalsadang iyon, nakakita sila ng isang liblib na campsite, tahimik at hindi inaasahang napakaganda, halos parang masyadong perpekto para maging totoo. Bumababa sila sa sasakyan, maingat na tumingin sa paligid, at nagsimulang magtayo ng tent. Nang maayos na ang lahat, inayos ni Alex ang kanilang mga gamit sa loob. Unti-unti, gumagaan ang kapaligiran. Sa unang pagkakataon sa biyahe na ito, parang nagiging normal ang lahat. Sinamantala ni Danny ang pagkakataong iyon upang mapalapit sa kanya. Dahan-dahan niyang tinanong kung maaari ba niyang makita ang ilan sa mga likhang sining ni Alex. Nag-atubili si Alex sa simula, hindi sigurado, ngunit kalaunan ay inilabas niya ang ilang mga sketch at paintings. Tunay na namangha si Danny. Ito ang unang pagkakataon na nakita niya ang bahaging ito ng kanyang anak, isang bahagi ng mundo nito na lubusan niyang napalampas. Sa tahimik na sandaling iyon, napagtanto niya kung gaano karami na bagay ang hindi niya alam tungkol sa kanya. Ngunit hindi nagtagal ang katahimikan. Habang kumukuha sila ng panggatong, may mahinang tunog na nagmumula sa mga puno, na para bang may nagmamasid sa kanila mula sa malayo. Agad naging alerto si Danny at may inihagis siya patungo sa pinanggalingan ng ingay, ngunit walang tugon. Sa isang sandali, naisip niyang baka imahinasyon lang niya iyon. Pagkatapos ay napansin niya ang paggalaw sa mga anino, at hindi lang iisang tao. Walang pag-aatubili, sinabi niya kay Alex na tumakbo at huwag nang lumingon. Sa loob lamang ng ilang segundo, naging magulo ang lahat. Nawawala na ang kanilang sasakyan. Sinubukan ng mga estranghero na dakpin si Alex. Agad na kumilos si Danny at umatake upang protektahan ang kanyang anak. Tumakbo sila palalim sa kagubatan, desperado na makalayo hanggat maaari mula sa mga humahabol sa kanila. Sa huli, nakahanap sila ng pansamantalang kanlungan sa loob ng isang kuweba. Sa dilim, aksidenteng napansin ni Alex ang isang bungo ng tao at natarante siya. Mabilis na tinatakpan ni Danny ang kanyang bibig upang hindi sila marinig. Sa gitna ng takot na iyon, nakaramdam ng pagsisisi si Alex. Naalala ni Alex na siya mismo ang nagpumilit kay Danny na iwan ang kanyang baril sa loob ng sasakyan, at ngayon ay wala silang anumang maipagtatanggol sa sarili. Pinakalma siya ni Danny. Hindi niya kasalanan ang nangyayari. Ang mahalaga ngayon ay mabuhay sila at makahanap ng paraan upang makalabas sa kagubatan. Muli silang kumilos, tinatahak ang makapal na kagubatan. Dahil sa kanyang pagsasanay sa militar, nananatiling kalmado si Danny at maingat na pinag-aaralan ang paligid. Pinangunahan niya si Alex patungo sa isang riles ng tren, umaasang maaari itong magsilbing gabay pabalik sa sibilisasyon. Sa malayo, napansin nila ang isang lumang van na mukhang inabandona at posibleng ginagamit bilang pansamantalang silungan. Dahan-dahan na lumapit si Danny, sinusuri ang paligid upang matiyak na ligtas ito.
Umaasa siyang makakahanap ng mga gamit o anumang makakatulong sa kanila, ngunit sa sandaling mabuksan ang pinto ng van, muling dumating ang mga umaatake at sumugod sa kanila. Lumaban si Danny gamit ang lahat ng kanyang lakas. Sa pagkakataong ito, tumulong na rin si Alex, ginagawa ang lahat ng makakaya niya. Napatumba nila ang ilang lalaki, ngunit patuloy pa ring dumarami ang mga ito. Pagkatapos ay hinarap ni Danny ang isang napakalaking kalaban, isang lalaking may napakalakas na puwersa. Sa isang sandali, nahirapan si Danny at halos mawalan ng kontrol sa laban. Ngunit dahil sa kanyang karanasan at mabilis na pag-iisip, nabaligtad niya ang sitwasyon at tuluyang napabagsak ang lalaki. Muli silang tumakbo. Sa kanilang pagtakas, nadapa si Alex at napilayan ang kanyang bukong-bukong. Nasasaktan siya, ngunit mas matindi ang emosyonal na pagkabigla. Nasaksihan niya mismo kung paano pumatay ng tao ang kanyang ama sa harap niya. Hinihila siya ni Danny sa isang mahigpit na yakap at ipinaalala na lahat ng ginagawa niya ay para sa kaligtasan ng kanyang anak. Samantala, galit na galit ang mga kidnapper. Ilan sa kanilang mga tauhan ang napatay ni Danny. Sa isang maikling sandali, naisip nilang itigil na ang paghahabol, ngunit alam nilang hindi sila maaaring bumalik ng walang dala. Kapag nabigo silang makuha si Alex, hindi sila patatawarin ng kanilang pinuno. Samantala, nakahanap ng pansamantalang kanlungan sina Danny at Alex sa isang kuweba malapit sa ilog. Nagpasya silang manatili roon magdamag at kainin ang kakaunting pagkain na mayroon sila upang makabawi ng kaunting lakas. Sa tahimik na dilim, sa wakas ay nagbukas si Danny tungkol sa kanyang nakaraan. Ikinwento niya ang kanyang huling misyon sa isang conflict zone. Gusto niyang iligtas ang mga sibilyang na-trap doon, ngunit mahigpit itong tinanggihan ng kanyang commanding officer. Ang banggaang iyon ng kanilang mga prinsipyo ang nagdulot ng matinding pagtatalo. Mula noon, naramdaman ni Danny na hindi natugma ang kanyang konsensya sa kanyang tungkulin. Doon niya napagpasyahan na magretiro, iniwan ang karerang pinagsisilbihan niya ng kanyang buhay. Mabigat ang kanyang loob habang inaamin niya na sa lahat ng taon na ginugol niya sa serbisyo, hindi niya talaga sinubukang manatiling nakikipag-ugnayan kay Alex. Alam niyang nabigo siyang maging ama na kailangan ng kanyang anak. Matapos ang lahat ng nangyari, ipinangako niya sa sarili na gagawin niya ang lahat upang maprotektahan siya. Sumapit ang umaga. Nagising si Alex at pansamantalang lumayo upang umihi. Pinaalalahanan siya ni Danny na huwag lumayo, ngunit hindi nila alam na papalapit na ang mga humahabol sa kanila. Habang naghahanap si Alex ng ligtas na lugar, nakita niya ang parehong mga taong humahabol sa kanila noong nakaraang araw. Halos sa parehong sandali, inatake si Danny mula sa likuran. Nagsimula ang isang mabangis na laban. Malakas ang kanyang kalaban at halos may tulak si Danny sa kanyang hangganan. Ngunit gamit ang natitira niyang lakas, nagawa niyang mapabagsak at mawalan ng laban ang lalaki. Mabilis na bumalik si Alex at muli silang tumakbo papasok sa kagubatan. Sa pagkakataong ito, napunta sila sa isang dead end. Sa harap nila ay isang malalim na bangin na may rumaragasang tubig sa ibaba. Wala nang oras para mag-isip. Sinabi ni Danny kay Alex na kailangan nilang tumalon. Takot na takot siya at nanginginig ang kanyang katawan. Ngunit patuloy siyang hinihikayat ni Danny, kumbinsidong makakaligtas sila kung sabay silang tatalon. Sa wakas, tumalon sila. Bumagsak sila sa ilog at kahit papaano ay nakaligtas sa pagbagsak. Ngunit hindi pa natapos ang panganib. Mula sa itaas, pinapana sila ng mga kidnapper. Lumalangoy sina Danny at Alex ng buong lakas, sumisisad sa ilalim ng tubig tuwing may pagkakataon upang makaiwas sa mga pana. Matapos ang mahabang pakikipaglaban sa agos, sa wakas ay narating nila ang pampang ng ilog. Ngunit sa sandaling makaahon sila, napalibutan na sila. Agad na sinunggaban ng mga lalaki si Alex. Sinubukan ni Danny na lumaban, ngunit sa pagkakataong ito ay lumapit ang kanilang pinuno na si Stanley at nagbantang babaril kung gagawa pa ng galaw si Danny. Bago pa siya makakilos, malakas siyang hinahampas at nawalan ng malay. Sumigaw si Alex habang nakikita niyang walang awang binubugbog ang kanyang ama. Nagmamakaawa siyang tumigil sila, ngunit walang nakinig. Walang magawa at halos wala ng malay, itinapon si Danny pabalik sa ilog. Makalipas ang ilang sandali, habang halos wala pang malay sa tubig, naalala ni Danny ang mga salita ni Janine na nagsasabing protektahan si Alex anuman ang mangyari. Umaalingaw-ngaw ang mga alaala sa isip niya.
Pinilit niyang gumising, pinagsikapang makarating sa pampang ng ilog, at sinuri ang sugat sa kanyang ulo. Masakit ito, ngunit hindi nakamamatay. Humihingal siya habang muling iniisip ang nangyari. Inaral niya ang paligid malapit sa ilog, pinapakalma ang isip, at sinimulang sundan ang mga yapak ng mga kidnapper. Samantala, dinala si Alex sa isang liblib na bahay. Sa loob, nakilala niya ang isa pang babae na biktima rin ng grupo ni Stanley. Mukha itong nawalan ng pag-asa, kumbinsidong walang paraan para makatakas, at naniniwala na dapat tanggapin ni Alex ang kanyang kapalaran. Hindi nagtagal, dumating si Stanley. Kalmado ngunit nakakatakot, tiniyak niya kay Alex na hindi siya sasaktan. Pagkatapos, ipinakita niya ang kanyang tunay na layunin. Plano niyang gamitin si Alex upang ipagpatuloy ang kanyang lahi. Ayon sa kanya, malapit nang maubos ang kanyang tribo dahil hindi na maayos na makapapanganak ang mga babae sa kanilang lugar. Ngunit tumanggi si Alex na sumunod. Sinamantala niya ang sandaling nakatalikod si Stanley, inatake siya, at tumakbo ng mabilis hanggat makakaya niya. Samantala, nakarating si Danny sa lugar kung saan nagtipon ang mga tauhan ni Stanley. Maingat niyang pinagmamasdan ang paligid, naghihintay ng tamang pagkakataon. Nang dumating ang oras, umatake siya ng walang pag-aatubili. Isa-isa, napabagsak ang mga tauhan ni Stanley, at mabilis na naging mabangis ang labanan. Kasabay nito, patuloy na tumatakbo si Alex, hanggang sa ma-realize ang kakilakilabot na katotohanan. Ang lugar ay isang liblib na isla na napaliligiran ng dagat. Walang malinaw na paraan palabas. Lubos siyang nalulunod sa takot, pakiramdam ay nakulong sa isang mapanganib at hindi pamilyar na mundo. Sa kabila, nahuli ni Danny ang ilang tauhan ni Stanley at pinilit silang ibunyag kung nasaan si Alex. Sa halip na makipagtulungan, inaasar nila siya, sinasabi na hindi na niya muling makikita ang kanyang anak. Tumitindi ang galit ni Danny. Sinaktan niya ang isa sa kanila upang pilitin ang iba. Nang patuloy pa rin silang manahimik at insultuhan si Alex, nawalan siya ng kontrol at lalo pang naging marahas. Sa huli, may isa sa kanila na sumuko at inamin na si Alex ay nasa isang isla. Hindi pa rin malinaw ang impormasyon, kaya pinilit ni Danny na kumuha ng higit pang detalye. Sa wakas, lumabas ang katotohanan, plano ni Stanley na buntisin si Alex upang hindi maubos ang kanilang lahi. Nang marinig iyon, agad na tinawagan ni Danny si Stanley. Sinigurado niyang buhay pa si Alex. Pagkatapos, nagbigay siya ng malinaw na babala, nasa kustodiya niya ang sariling anak ni Stanley, at kung may mangyaring masama kay Alex, may kaakibat na kaparusahan. Natigilan si Stanley sa banta. Alam niyang hindi nagbibiro si Danny. Ipinangako ni Danny na kung gusto ni Stanley na manatiling ligtas ang kanyang anak, siya mismo ang kailangang pumunta at dalhin si Alex. Hindi nagtagal, dumating si Stanley kasama ang kanyang mga tauhan sa napagkasunduang lugar. Handa na si Danny, alam niyang halos hindi maiiwasan ang malaking labanan. Sa wakas, nagharap ang dalawang panig. Inutusan ni Stanley ang kanyang mga tauhan na manatili sa labas habang siya ay lumalapit kasama si Alex. Mainit ang tensyon. Nakatayo sina Danny at Stanley na may armas, handang kumilos sa oras na masira ang kasunduan. Hindi maunawaan ni Danny ang baluktot na paniniwala sa likod ng ginagawa ni Stanley, ngunit ibang pananaw ang mayroon si Stanley sa sarili niya. Sinisisi niya ang polusyon mula sa mga pabrika sa kanilang rehiyon, at sinasabi na hindi na makapanganak ng ligtas ang mga babae doon. Sa kanyang isipan, ang pagdukot ng mga babae mula sa labas lamang ang paraan upang hindi tuluyang mawala ang kanyang tribo. Pagkatapos ng matagal at nakakainis na pag-uusap, sa wakas ay ibinigay ni Stanley si Alex kay Danny. Kasabay nito, tiniyak niyang buhay pa rin ang kanyang sariling anak. Sa isang sandali, tila maayos ang palitan ayon sa plano, ngunit sa likod ni Danny, lihim na iniutos ni Stanley sa kanyang mga tauhan na maging handa. Hindi niya tunay na intensyon na pakawalan si Alex. Ang hindi alam ni Stanley ay handa na si Danny sa pagtataksil. Sa sandaling nagbago ang kapaligiran, siya na ang unang kumilos. Sumiklab ang mabangis na labanan. Sa kabila ng kanyang edad, pinatunayan ni Stanley na siya ay napakalakas at matibay. Halos matalo si Danny ng ilang ulit, ngunit dahil sa determinasyon at pangako na protektahan ang kanyang anak, patuloy siyang lumalaban. Nagawa niyang baligtarin ang laban, sabay hinaharap si Stanley at ang kanyang anak. Di nagtagal,
Dumagsa ang iba pang tauhan ni Stanley. Walang pag-aalinlangan, dinala ni Danny si Alex sa isang silid na inihanda niya noon pa. Ilang segundo lang, isang napakalakas na pagsabog ang yumanig sa gusali. Nasunog at nilamon ng usok ang paligid, na ikinamatay ni Stanley at ng kanyang mga tauhan. Malinaw na pinaplano ni Danny ang bitag na ito mula pa sa simula. Ang lahat ng nangyari ay eksaktong ayon sa kanyang plano. Napapalibutan ng mga labi at naglalahong usok, mahigpit na niyakap ni Danny si Alex, lubos ang ginhawa. Natupad niya ang pangako kay Janine na protektahan ang kanilang anak anumang mangyari. Lumipas ang panahon. Natanggap si Alex sa isang art college, sa wakas ay sinusundan ang pangarap na matagal niyang itinago. Maaaring umaasa si Janine sa ibang landas noong una, ngunit naunawaan niya na ang hinaharap ni Alex ay dapat hubugin ng sariling passion at talento nito. Bilang isang ina, nararamdaman ni Janine ang kalungkutan sa pagpapalaya sa kanyang anak. Ngunit naroon din ang kanyang pagmamalaki, habang pinapanood si Alex na maging mas matatag at kumpiyansa. Ang pinakamahalaga, ang ugnayan ni Alex at Danny ay ngayon mas matibay na kaysa dati. Ngunit may isang bagay na hindi nila alam. Sa ilalim ng mga labi at apoy ng gabing iyon, buhay pa si Stanley. Puno ng peklat at paso, matiisin siyang naghihintay ng pagkakataon para sa kanyang paghihiganti. Wow naman! Doon nagtatapos ang pelikula mga idolo, salamat sa inyong panonood.